policy loopholes that allows continued support for fossil fuels such as coal, oil, and gas. Raise your board. Same, zero across the board. Hindi po effectively closing ang kanilang policy loopholes and finances on fossil fuels such as coal, oil, and gas. Ngayon, hindi po natin alam kung baka mas mahal pa talaga kasi may iba't ibang mga preparation na gagawin. Ngayon nga po, binabagay ko po yung Smoky Mountain kasi very interesting case po yan na may sumusuporta na bangko dati. AIIB, World Bank. Pero nag-withdraw sila dahil nga sinabi nila, masyado itong hindi maganda yung location niya. May affect ng pollution sa tubig, etc. etc. Ngayon, meron din po siyang issues sa resettlement. Kasi ang daming nandun po eh. So may human rights violations. Ngayon po, may kampo tayo sa Smoky Mountain, mula sa Smoky Mountain Community ngayon, si Miss Honora, na ang panawagan ay sana po ay pakinggan po kami, ma-follow ang human rights. Na hindi ka nakadepend, na hindi siya kailangan ang kinin ng lagi ang kinin ng mga korporasyon, no? At nangyayari ito, no, sa Kasiguran, sa Norte, na maraming mga komunidad doon na nakaasa na sa mga microgrids at mga renewable energy, mga small scale na renewable energy project. No, tapos doon din tayo kasi tuturuan no, kung paano ba uli maging epesyente sa paggamit ng kuryente. Inang din balikan yun no? Yung renewable energy, ang tinuturo din nun ay maging responsable tayong consumer. Mga nakaupo dyan na nagpapasa ng mga baluktot na pulisiya, mga graduates din ng UP School of Economics. Kaya dapat pala pag pumasok ko sa public service, di ba? Alam mo na yun eh. Pero ginagawa kasing negosyo, ang gobyerno, kitang-kita, and the greed is so incredible na mayayaman na nga itong mga to eh. Pero kulang pa rin. So we really need to, minsan sabi nga nag-usap kami kanina ni Dean rin eh, parang nanonormalize na yata ito na, gobyerno yan, corrupt yan. Parang normal na sa atin, dapat hindi ganun. Dapat huwag nating tanggapin na yun yung normal na paglilingkod o normal na forma ng governance. Kasi pag na-normalize na yon, when something becomes common sense, delikado yun. Kasi wala na nag-question eh. Para bang maliwanag pa sa na sisikat ang araw bukas, sigurado din na may korupsyon bukas. Huwag natin tanggapin yun. Diba? Thank you. Pag baon na baon ka sa utang, parang kumunoy. Parang kumunoy. Ramdam mo yung kumunoy. So, napaka-critical ng ating young debt dependence at debt accumulation. Kasi habang lumalala yan, maski anong funding na makuha natin, tapos priority naman ang natin ang debt service dahil meron tayong automatic appropriations law, baka nakakalimutan natin, panahon pa ni Marcos yun, the dictator. Na automatic tinatabi na agad pambayad utang. Bakit? Kasi di ba kung may utang ka, ayaw mo ma-CI na bad lender ka. So kung sobra ka ng dependent on debts, ayaw mo magsara yung bintana na yon. Kaya, sige lang, bayad ng bayad maski mag-cut ka sa social spending.